Hello guys! Welcome again to another episode of Pinoy in Australia. So ngayon guys, may package po tayo. Bubuksan po natin kung ano ang laman nito guys. So suspect guys, ito yung huli kong in-order na intelligent multitester at saka circlip pliers guys. So, bubuksan ko muna guys. Kailangan ko ng dalawang kamay guys. Okay guys, ito na po guys. Nabuksan po natin guys. So, akala ko, ini-expect ko guys, isa lang ang na-order ko nito. Dalawa pala itong na ilagay ko dun sa order ko guys. Kaya dalawa ang dumating. So, ito guys. Gaya rin din po ito dun sa multitester na ginamit ko nung ni-repair ko po yung refrigerator po namin guys. Pero ito, iba itsura niya, pero yung features niya halos pareha rin lang guys. So may non-contact voltage detection siya. At saka alam ko guys, ito meron din siyang sandali lang guys, sabi ko mabunot, hindi mabunot, ayun, may auto rinse din ito guys. So, ayan siya guys. Ayan lang guys. Buksan po natin guys. Okay guys, ang required na baterya dito ay dalawang AAA na battery. So, ito po yung maliit na baterya. AAA po guys. Ano, AAA guys. So, ang maganda kasi sa multitester na to guys, habang hawak mo siya, kita mo na yung reading na binabasa mo. Hindi gaya yung isang multitester, kailangan hanapan mo siya ng patungan. Ito hawak mo na siya, ikakabit mo itong isang terminal dito sa likod niya. So, non-contact guys, tingnan natin guys kung gagana ang non-contact sa auto guys, o kailangan ba talagang ilagay sa non-contact settings. Wala guys. So kailangan siguro ilagay sa auto, select tingnan natin guys Ayun tayo guys, non-contact voltage guys. Trace natin. Ayun guys, natitrace niya na may kuryente yung outlet. Yan. So gumagana po yung non-contact high voltage niya guys, pero kailangan isi-set mo siya doon talaga sa settings niya, doon sa auto guys. Pag nilagay mo siya sa auto, hindi kasama rito yung high voltage ng contact guys, pag-check ng kuryente guys sa wall. So ito, pag itinusok mo to sa baterya,
o kaya sa capacitor, sa resistance, automatic i-read niya. So, testingin po natin sa itong baterya na to. Okay guys, ito guys, yung pag nilagay natin sa auto, kung ano yung isasalpak mo sa kanya, halimbawa resistor, capacitor, automatic siya, i-reading niya yung kung anong nakasaksak sa kanya guys. Halimbawa ito, naka-auto siya ngayon guys, di ba? Auto. So, nakuha niya yung voltahe ng baterya, 1.4 volts guys. So, saan ba magandang application ito guys? So, maganda po ito guys sa pagkuha ng resistance ng can line. Kasi minsan guys, pag kinukuha na natin ng resistance yung can line, ang kailangan po natin dyan na 60 ohms, diba guys? Minsan pag aksidente, may nagalaw tayo sa module, so accessories o button ng sakyan, biglang nabubuhay po yung module, tapos naglalabas siya ng voltage. So nangyayari, nasisira yung multitester kapag nakalagay sa resistance, kasi nga resistance ang kinukuha natin dun sa can line. Kinukuha natin yung resistance ng dalawang diode. Dapat makakuha tayo ng 60 ohms. Dalawang diode po yung dalawang resistor pala po yun guys. Dalawang pirasong 120 ohms, so nakaparallel siya, papatak siya ng 60 ohms. So yung resistance na yun guys, pag isa yun sa kukunin natin kapag sinecheck natin yung can line communication ng mga bus, ng bus line po. Pero ito, dahil automatic ito, kung halimbawa sinecheck natin yung resistance, automatically may nabuhay na module, hindi masisira yung multitester. Kasi kapag ordinary yung tester, sira po. Ganun nangyari sa isang tester, hiniram ng mekaniko, chinek yung can line, pagbalik sa akin guys, sira na yung ohm resistance. Hindi na siya nagre-read ng maayos kasi na-damage. Kasi siguro nung pag-check niya ng can line communication nangyari, may nagalaw siguro siya o maaaring pinto, nagising yung module, nag-produce ng voltage yung can line communication line, nasira po yung tester ko guys. So huli na nung nalaman ko. So ito guys, maganda ito sa pagtitest ng communication can line guys. So pindutin natin sa guys, mayroon siyang backlight sa guys. May backlight sa guys. Tapos pindutin pa natin isa. Yan DC. So sukatin natin ito guys, DC. Wala tayo sa automatic guys, sana sa DC tayo. Ito yung pagtitest ng mga battery. So natin kung ang re-reading niya. .3 guys. So kuha niya DC. Tapos meron pa siyang AC. Ito yung sa wall guys. So nakikita niyo yung level dito yung guys. So AC. Tapos resistance guys, nasa setting niya mega ohms, kilo ohms. Ito sa capacitance po ito sa I'm not sure guys, baka tong F na to, ito sa pagtitest ng capacitor guys. May hertz siya guys, frequency. So magagamit din ito guys sa pag-check ng mass airflow sensor na frequency ang gamit guys. So electronic type na mass airflow sensor. Tapos ito yung non-contact
high voltage guys. Ito yung sa dingding guys. Ayan ang auto guys. So dalawa po ito guys. Hindi ko alam na dalawa pa lang na order ko guys. Ayan, ano pa tong isang dumating guys. Isang set po ito ng circlip pliers guys. Itong na-order ko. Tingnan natin kung anong panlaman sa loob ng box guys. So manual. So ayan guys, may kasama siyang manual. So ang kasama ng box, manual, itong tester, at saka itong pinakakable niya guys, natatanggal itong kable. Ayan. Tapos may screwdriver din ang dulo nito guys. Pero hindi advisable na gamitin mong screwdriver yan guys, kasi baka may masirang internal component guys. So ito, nakakabit ito dito. Okay. So dito naman tayo sa in-order kong one set na ano guys. Ito, one set na circlip pliers guys. So may straight siyang pabuka. Straight pabuka. Straight na pasara. Tanggalin natin yung plastic guys. Kasi mapapalaban din naman kaagad ito guys eh. Dadalhin ko to sa trabaho. Kailangan ko to dun guys. Kaya ako nag-order nito kasi kailangan talaga sa trabaho guys. Tapos may 90 degrees. Wala siyang kasamang 45 degrees guys. Sana kung may ano siya 45 degrees mas maganda. So kailangan siyang lagyan ng konting langis kasi medyo parang nag-i-stuck siya guys. Lalagyan ng WD-40. Pinakabasagran niya. Lumambot na guys. Kasi may basa naman siya ng langis guys. Siguro lang na stuck lang ng medyo matagal siya na. Tingnan natin yung mga. So isang pasara, isang pabuka. May 90 degrees at saka straight. Wala nga lang 45 degrees guys. Ito yung pabuka. So ito guys, sa tingin ko guys, pang maliitan lang talaga itong circlip guys na ginagamit kasi sobrang liit ng tip niya guys. So mga gamit na yun, mga pangkotse. Pangkotse lang talaga siya. Medyo hindi pantay yung tip guys oh. So ito natin isa. Ito guys, pantay. Ito medyo hindi pantay ito. Tignan natin yung dalawa. Yung straight. Ito pantay. Maninipis ang dulo niya guys. So, ibig sabihin, pang maliliit na ano to guys, na circlip. Hindi ito pwede sa pang malalaki guys sa mga bus. Akala ko guys pwede pang bus ito. Hindi pwede pang bus ito guys. Sa mga pang truck hindi pwede. Pang kotse ito. Pang kotse nga lang. Hindi pwede ito pang malaki yan. Kasi sa mga bus guys, sa bus saka sa mga truck guys, meron silang tinatawag na torque rod bushing guys. Ang nagsisiguro sa torque rod bushing yung ating circlip guys. So tatanggalin circlip. Sa sobrang ninipis na itong tip na to guys, maaaring maputol ito guys o mabaluktot. So pangkar lang ito guys. Ang circlip nung guys, ganito kalalaki guys. So makapal yun, malakas ang spring nun. So tingin ko hindi kayang i-handle na ito guys.
So maghahanap ako online na medyo heavy duty guys. Pang car lang ito. Hindi pwede ito pang bus guys. So maiiwan na naman tayo dito sa bahay. So ito po ang package na dumating ngayon guys. Ang ginagamit ko ngayon sa trabaho na heavy duty na circlip plier guys yung heavy duty na snap-on. So pang ano yun guys, talagang pansabakan yun. Matagal na sa akin yung heavy duty na circlip pliers na yun guys. Lagi siya nang napapalaban guys. So meron pa pala akong isang tools na binili guys na digital na caliper na binili ko guys. So ito dadalhin ko to sa trabaho guys. Ito guys yung non-contact voltage guys. Alam ko magagamit ito sa ano guys, sa pag-diagnose ng ignition coil guys. So minsan guys, di ba, tinitingnan natin kung gumagana ba yung ignition coil guys. Kasi ang ignition coil kapag nagpo-produce siya ng voltahe, nag-create din po siya ng magnet. So matitrace po ito ng non-contact high voltage tester guys. So one day guys, i-testingin po natin guys. Maaaring mamaya pag chinensul ko yung sasakyan ko guys, susubukan natin guys. Gagawa tayo ng review na ito sa application niya sa sa ignition coil ng sasakyan guys. Ignition coil sa mga petrol guys. Ano po yun guys, engine. Tingin ko ito guys, magagamit din ito sa diesel, sa injection pump. Not injection pump, sa ignition, injection pump. Injector pala guys, injector. Kasi ang injector, nag-produce siya ng hanggang 110 volts AC. So, tingin ko ma-detect nito yun guys. 110 volts guys, 110 volts DC guys, yeah, para sa injector guys. So iti-test din po natin siya guys. One day iti-test po natin, ipapakita ko po sa inyo guys. So tingnan natin mamaya guys kung matitest natin guys yung ito sa ignition coil guys. Hintay lang muna tayong konti guys. Kasi mag-change oil po ako ngayon ng sasakyan ko. Kasi 340,000 na po ang natatakbo ng sasakyan ko. Every 5,000 kilometers, nag-change oil ako. Ang huling change oil ko, 335,000. Ngayon, 340,000 na siya. So, kailangan ko siya ngayon i-change oil guys. Para hindi bumigay ang makina guys. Kasi itong Nissan X-Trail ko guys, talagang hindi pa ako talaga itinirik nito guys. Never na tinirik ako na itong sasakyan. Kaya sabi nga nila, alagaan mo yung sasakyan mo. Kapag inalagaan mo yung sasakyan mo, dadalhin ka sa lugar na paroroonan mo guys. So once na pinabayaan mo ang sasakyan mo, ititirik ka guys. So marami nagsasabi na iba na ang Nissan daw ay sirain. Hindi po totoo yun guys. Ang Nissan po guys, isa sa mga reliable na brand ng sasakyan. So, sa katotohanan guys, ang gamit namin itong Nissan, dalawang modelo po guys. Akin, Nissan X-Trail. Sa misis ko, Nissan Juke. Itong Nissan X-Trail guys, 2006 year model to guys. Hanggang ngayon buhay pa rin siya ngayon guys. 19 years na ito, itong sasakyan na to.
So, ang pumapatay po kasi sa sa sasakyan guys, overheating at saka pagkulang ng langis. So, obligasyon ng isang may-ari ng sasakyan na i-check ang level ng langis at least once a week o every 2 weeks. I-check ang coolant at kung may tagas ang langis at ang coolant, kailangan gawin, i-repair. Once na hindi mo ni-repair, dyan na po nagkakaroon na tinatawag na overheating at bumibigay po ang makina. So, nagwa-warp po ang cylinder head, pumuputok ang cylinder head gasket. So, hindi po kasalanan ng brand ng sasakyan na bumigay siya, kasi negligence po yun ng may-ari ng sasakyan. So, lahat po ng mga sasakyan ngayon guys, puro may plastic po guys. Lalo na yung mga radiator, may mga plastic na po yung ibabaw niyan. Itong akin, somewhere in 200,000 guys, bumigay po ang radiator niyan. Nung nakikita ko naglilik ng radiator, automatic po guys, pinalitan ko siya. So hanggang ngayon buhay pa rin. Maraming Nissan X-Trail na nag-fail dahil sa kapabayaan. May tagas ang radiator, sige takbo pa rin. Yung iba nilalagyan ng epoxy. May kakilala ako, Nissan Patrol, may tagas ang radiator, nilagyan ng epoxy. So itong bandang huli, naramdaman niya, lumalabas so nagkakaroon na ng pressure yung header tank, yung reservoir tank ng coolant. Makikita mo sa may baba ng gilid ng header tank, may mga tulo ng coolant kasi sumusuka na po siya guys. Nagbi-build up na po siya ng pressure dahil guys nag-overheat ang sasakyan. So ang overheating po guys, yan po ang pumapatay sa sasakyan guys. So para awa nyo na, para hindi kayo mahirapan, kapag may tagas po ang radiator, palitan po kaagad. Huwag nang tapal-tapalan ng epoxy guys. Dahil magkano ang radiator guys? Ang akin, nabili ko lang ang radiator ko ng somewhere 130 ata guys. $130 aftermarket, pero hanggang ngayon buhay pa rin guys. So it doesn't matter kung aftermarket to guys, kasi may marami pong aftermarket na matitibay. Sa akin puro aftermarket po ang binibili guys, pero kasing tibay po naman siya ng original. Hanggang ngayon guys, wala pa akong problema dun sa radiator ko. Nagpalit na rin po ako ng radiator fan yan. Okay naman guys, walang problema. So ngayon, ang problema ko ngayon sa Nissan X-Trail 2 guys, ang aircon guys, bumigay na ang AC compressor. So doon guys, wala kang maintenance na magagawa doon. Pusa na lang talaga siya, wear and tear doon guys, wala kang magagawa doon. Walang maintenance na ginagawa guys. So ito guys, bagong bukas ko lang guys. Kabubukas ko, mayroon pa palang isang bagong hindi ko na nakakita kanina. So ito guys, piston ring expander. So ito po yung pagbuka ng piston ring. Para hindi yung dali-daliri, minsan natutuklap yung daliri, kuko ng daliri po natin. So pag ibubuka po natin yung piston ring, dito po ipapasok yung piston ring dito, tapos ipangangahin niya guys. So ito po yung bagong tools po natin guys. So ano pa ba yung isa guys? Meron pa akong isa guys. So yung magantong tools ay kailangan natin pag lagi nag-rebuild, kasi mahal po ang piston ring pag nabasag po natin. So kailangan po natin yung magantong tools. Kukunin ko pa yung isang tools guys na binili ko. Okay guys, ito yung isang bagong bili po natin guys. Ito binili ko ito sa saan ba to? Sa Bunnings ko to binili guys. So ito, naghahalaga ito ng, kung di ako nagkakamali, less than $20 to ito guys. Pero may nabibili nito na tag 120, 70, may tag 50, depende sa brand guys. Pero pareho lang ang performance nila guys. Hindi pangalan lang ang binabayaran mo doon sa iba guys.
So, ang nagiging common issue na ito guys, ito, nasisira ito guys. Kasi yung button battery guys, yung baterya ng relo, yun ang ginagamit dito guys. Pag naluluma po yung baterya na yun guys, nabubuntis, tumataba yung pet niya. So pag tumaba yung pet niya, ito guys nasisira ito, nagkakrak ito. Kaya pag nabuntis na yung baterya, kailangan palitan mo na siya. At saka yung contact niya, dahil sa pag nabuntis na yung baterya, nagpo-produce siya ng some kind gas. Tapos corrosive po yung gas na yun. Anong nangyari, kinakain niya yung terminal dito, nasisira. So meron po akong 3 nito. So yung 2 nasira na po yung yung pinaka tawag dito, yung pinaka spring doon, yung pinaka spring na kumakapit sa baterya, yung pinaka contact niya, kasi kinain ng corrosion guys. Tapos yung isa naman, hindi di tornilyo guys, di insert na basag yung lock, kasi nung nabuntis yung baterya guys, nag-i-expand yung guys napersa yung pinaka-lock na basag. So pag nakikita na dapat na namamaga na yung baterya, kailangan palitan na guys. So buksan po natin to guys. Hello guys, ito na yung tsura niya guys, So yan siya guys, So once i-clean up mo ito dun tapos sa i-measure mong equipment parts, automatic magbibigay na siya ng value guys. So maganda ito guys kung malabo ang mata mo guys. Sa akin talagang malabo na mata ko guys. So bata pa ako, nagsasalamin ako lang, ngayon lalo nang lumabo kasi matanda na. So mas convenient gamitin ito guys. Hindi yung mga sinauna, babasa-basahin mo pa yung mga linya kung ano yung mga nagkakatapat. Ito, meron pa isang magandang klase nito guys, analog, parang relo siya guys. Mas madaling basahin yung kaysa yung sa guhit-guhit na babasahin mo yung kung saan nakatapat. Mas maganda yung guys kasi hindi ginagamitan ng baterya. Ito ang problema na ito guys. Once na flat yung baterya, kailangan meron kang spare. Ang mangyayari pag wala kang spare, patay na, hindi ka na mapag-measure. Ang baterya na ito guys, parang to guys, yung parang sarilo. Yung button battery siya guys. Button battery siya guys, yan. Yun ang ginagamit dito guys. May kasama na rin siyang screwdriver pang bukas doon sa cover niya. So yung isang klase nito guys, walang screw. Ang nangyari, ini-slide lang siya. Ini-slide ganyan, tapos tutulak mo. Meron akong 2 nun. Malimit ang nagiging issue nun. Napupunit yung pinaka-lock nung pinaka-cover. Kasi kapag namaga na yung battery guys, nabubuntis yung pinakatiyan niya guys. Pag naluluma na siya, nag-i-expand siya, itinutulak niya itong takip hanggang sa mabali yung pinaka lock niya guys. Yun ang issue nun. Tapos pag hindi mo nabantayan yung pinaka contact ng battery, kinakain ng corrosion guys, tapos napuputo na siya guys. So 2 ganito na ang nasira sa akin guys, kasi nga kinakain ng corrosion tapos nasira yung pinaka-cover. Kaya itong binili ko ngayon, di tornilyo na. Ginagawa ko noon para gumana pa siya, magamit ko siya, nilalagyan ko ng karton sa ibabaw ng takip para pag sumikip siya, kasi wala na nga yung clip dun sa likod, o either na puputol na yung pinaka spring nung contact para doon sa baterya. Pag naputol na yung spring, hindi na magpa-function yung pinaka gauge niya, kasi yung battery hindi niya masupplyan ng kuryente yung circuit, kasi naglo-lose contact na siya guys, dahil yung pinaka original na contact na clip nung para sa battery, napuputol po yung guys, kinakain ng corrosion. So ito ngayon guys ang ang conclusion ng natin ng
package ng kaligayahan natin ngayon itong linggo na to ngayon guys. So panibago isang set na naman ng tools. So may iniintay pa po akong mga package guys. Puro pyesa po yun guys, pyesa sa Nissan Pathfinder na nire-refurbish ko at saka para doon sa Toyota Kluger. So kung mga pyesa po yun guys. So dumating na po yung isang pyesa ngayon. I-ano ko na po yun sa susunod na video para yung mga darating pa, may mga kasama pa, siguro mga 3-4 pa yung darating guys. Ito yung isa kong ano guys, yung isa kong burner caliper guys. Kung titingnan nyo guys, yung gitna na yan guys, may parang spring dati yan guys. Tsaka makikita nyo po yun, may parang mga umido, may mga corrosion siya kasi nga yung baterya kapag ano na siya, yung parang nabubuntis na guys. Nakita niya, yan ito guys, yan yung corrosion guys. Dito dati guys, parang may parang ano yan, titi dito. Naka-usli. Parang spring yun. Pag nilagay mo yung baterya, yung nasa gitna nito guys, naka-usli yung ganun. Yun ang pinaka-spring niya. Kung nakikita niyo yung mga baterya ng AA battery, yung lagay niya may makikita kayo parang spring nakabaluktot, napaikot-ikot, parang ipo-ipo. Ito guys, parang nakausli yan. Nakausli siya rito, pag ganun. Tapos pag inilagay yung baterya, itutulak niya yung baterya. So, nangyari, naputol na yun kasi nga, kapag itong baterya na to, itong pinaka-baterya niyan guys, naging parang buntis na guys. Maglalabas na po yun ng chemical. Yung chemical na po yun guys, corrosive yun guys. Diyan nalalabas yan sa may harap. Ito guys, nagsisimula na guys. Tingnan nyo guys. Parang nabubuntis. Ito itong parte na to guys, lumulobo ito. Lumulobo siya. Itong gitna ito. Pag lumubo yan, makikita nyo to guys, parang buntis kasi tinulak ito ng baterya. Yung iba ko nito guys, mga sinuna ko nitong caliper, ito naputol ito guys, yung parang tenga na yan. Yung tenga na yan guys, kasi yung tenga na yan, ito yung tenga na yan guys, pumapasok yan dito. Ngayon, kapag lumobo yung baterya, itutulak nyo ito, makikita nyo parang lobo. Itutulak nyo yan, pag tulak na, mapuputol po ito. Ngayon, ang ginawa ko po guys, para makontinuous ko pa rin ito magamit, ginawa ko rito, yan, nilinis ko ito guys, inano ko ito ng screwdriver, yan ganito, kinutkot ko yan, tinanggal ko yung yung parang umido na yan, yung nagbe-build up na naman siya, yan, kinutkot ko yan. Ito yung kabilaan guys. Kasi once na sumayad yung baterya guys yan, mag-i-start na siyang mag-supply ng kuryente. So okay lang niski wala na yung yung parang titi niya. So ginawa ko, inipan ko lang guys. So ginawa ko, ito nilagay ko to. Yan pakita nyo guys, parang nagbubuntis naman, kailangan ko naman itong palitan ng baterya. So, yan. Ginawa ko, yung karton ng baterya, pinunit ko, nilagay ko rito. Para sumikip siya. Para itulak yung baterya, papasok dun sa loob. Yan. So, pag itinulak niyo yung baterya dun sa loob, magpapunction na naman siya guys. Ayan guys, gumagana siya. Kaya bumili na naman ako ng bago ngayon guys. Ngayon nga ito, naglulos na. Minsan nakaka-irita na siya gamitin guys.
Kasi minsan guys, pag naglulus na, yan guys. Susubukan po natin siya gamitin guys. So, subukan natin dito sa baso guys. So, makikita nyo guys. Yan. So, sukatin natin yung kapal ng baso. So, 3.1 mm. Tapos, yung pinaka outside diameter niya 84.77 mm. Yung ano niya naman, yung inside diameter okay guys, inside diameter niya guys. So sample lang to guys yung paggamit ay 7.76 yan, 77.63 yan guys. So mas maganda ito guys kasi yung sa yung old school guys, puro guhit-guhit yun. Gagamitin mo yung mata mo, babasahin mo yung pinakaguhit. So medyo masakit sa ulo kasi pag malabo na yung mata mo, mahirap nang basahin guys. So yan po ang nangyayari sa kanya guys kapag naluluma na at hindi nyo nabantayan na sira na yung baterya guys. Okay guys, kung nagustuhan nyo po yung video natin ngayon guys, at hindi pa po kayo nakapag-subscribe at gusto nyo po makakita ng mga ganitong video guys, paggawa ng sasakyan, yung mga package nga na dumarting, yung mga tools na kailangan sa pagmimekaniko, marami tayong in-order ngayon ng mga tools guys. Tapos gagawa po tayo ng mga review kung paano ginagamit yung mga tools, kung gaano sila ka-effective. Kung gusto nyo po makakita pa ng mga ganyang video guys, paki-press po yung subscribe button kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Paki-press na rin po yung notification bell para manonotify po kayo tuwing gagawa po tayo ng video guys. Paki-press na rin po yung like button guys, para makita ni YouTube na maraming mga followers natin na gusto yung video natin guys. Okay guys, hanggang dito na lang po yung video natin. Tatapusin ko na po dito guys. Abangan nyo po yung mga darating video natin guys. Hanggang sa uulitin guys, kita-kita po tayo sa susunod na video. Paalam na po, goodbye, see you in the next video. Ciao.